Hi mga forever! Today is another day, another video tayo. So another wedding din tayo, no? Andito tayo ngayon sa St. Joseph Parish, sa church or dito sa May Pakdal. So let me walk you through sa ginawa ng RM sa loob. So ito yung St. Joseph natin dito sa Baguio City. Located ito sa May Pakdal. One fact ng or information about St. Joseph. Dito kinasal si Sherlyn Gonzalez and Aga Mulak way back before, 19th yun. So isa sa pinakamaganda churches yun dito sa Baguio as of today. Especially yung altar nila. So tingnan natin. So as you see, ang ginamit natin for today's flowers is the aster. All white tayo from the flooring or the carpet natin up to flowers natin. So more on tawag to, low flowers, flower arrangement lang ginawa natin ngayon. So yan. So ang ganda nito lalo na sa pictures ngayon kapag magkakadikit na sila. So for the altar naman natin, meron tayong mga roses na ginamit din. So puntahan na lang ng team natin yun para mabidyohan nila. So before tayo umalis dito sa St. Joseph, isa sa gagawin natin, or before tayo umalis sa mga churches, isa sa ginagawa natin is yung endorsement ng mga flowers natin for the entourage. So this is the flowers for the entourage, for the bridesmaid, and then for the sponsors natin. So ito is na-endorser natin kanina sa SG Events, which is ngayon nagkakabit naman na sila ng flowers sa mga principal sponsor. So we have here Ma'am Sheila para i-endorse natin yung mga entourage flowers natin. So Ma'am Sheila, here are entourage flowers. Complete na siya. Complete na, okay. So yun, so as I said kanina, ready na tayo para pumunta naman sa ating reception para makita natin yung gawa ng RM doon. Alright? Hi everyone! So, andito naman tayo sa Grand Sierra ngayon. And isa sa souvenir natin is the vegetable station. Ay, baba. So, Nakshi, ano Yes, ang ma'am. meron sa atin ngayon? So, we have the vegetable table. Diba? Yes, ang sipit naman. Mhm. Alam ko ba, Nakshi, na dati hindi ganito yung mga souvenirs natin? Yes. Ano yung mga souvenirs dati? Mga candela. Candela. Oo, di ba? Yung mga Mga figure. picture, Oh, ganun, maliliit true. na nakalagay sa picture frame. True. So, i-insert ng editor natin yan dyan. True. So, all throughout the years, nag-evolve talaga yung mga souvenirs natin. And one of that involvement, or yung isa sa mga naging uso ngayon, especially this year, is the vegetable corner. So, aside from the vegetables, meron pa rin tayong mga iba't iba like photo booth, which is dati yung photo booth natin, isang camera lang yun, tapos Yes. piniprint out. Pero ngayon, meron na tayong photoman, mga naka-prints. So, napakadaming evolution na nangyayari sa wedding natin almost every year. Not just for the design, pero pati din sa mga souvenirs natin. And one of the good thing about it is natututo na tayo kung ano yung mga usually mapapakinabangan talaga. Kasi dati, di ba, yung mga picture frames, yung mga kandila na alikabukan lang sa bahay, hindi naman sinisindihan. So, for this kind of souvenir, nakakatawa siya. Kasi aside from the souvenir din sa mga guests natin, also, nagiging pasalubong na rin ng mga guests natin doon sa mga umattend sa wedding natin. Parang mali yung mga sinasabi ko. So, I mean, yung souvenirs natin na to is talagang very useful, di ba? Yes. So, aside, imbes na bibili pa sila, meron na sila, di ba? True. So, yun. Tulad So, nito. di ba? Tulad nito, ito yung ginagamit natin for our principal sponsor because kasama yung bag mo. Hindi Ay, natin- kasama mo ito. Hindi din kasama, guys. Hindi kasama. Ito lang. So, yun. So, isa yun sa ano natin. This is for the principal sponsors natin. So, mas iba yung paper bag or yung bag na ginamit natin for the principal sponsor, which is the jute bags. And for the regular guest natin, may hamburger. And then for the other guest natin, gagamit tayo ng tote bag, ay ng eco bag. So, color white yung napili ko kasi nga all white sila. So, yun. So, yun lang. And then, ang provider natin for the vegetable corner is si Benjamin, which is also a grazing table din.
So, at our back, ito yung ating reception dito sa Grand Sierra. As I mentioned kanina, all white yung team natin. Nag-drapings tayo sa taas ng all white. Uy, may natabig. Basta. So, yun. All white tayo dun sa drapings natin sa taas or dun sa trusses natin. Also, for the flowers natin, all white din tayo. And then, isa sa gusto ng couple natin is yung mga single flowers lang. Actually, ng best natin ito nagawa na. Nakita mo na ba yung mga previous job natin? Yes, madam. Ah, di ba? Ang gaganda? Cheeky. Cheeky? Hindi. Hindi. Pretty? Bongga siya. Ah, di ba? So, yun. And then, eto, punta tayo dito. Where we go? Tatago. Ay, dyan ka pala. So, yun, dyan ka pala. Nahilo ko dun. So, hindi pa sila tapos mag-set up through ngayon. So, inaayos pa ni Kuya Mark. So, pinapantay-pantay natin yung mga mga vase natin or yung mga single flower arrangement natin sa table. For our table centerpieces, actually, ang ginamit lang natin yung single flowers tayo. So, ito yung mga nauuso ngayon, which is medyo into minimalist talaga tayo for this one. Pero ang gagawin natin ngayon, papantay-pantayin natin yung mga base natin because on the middle of the base, ng dalawang base natin, meron pa tayong mga candles. Actually, nagawa na natin to way back before sa BCC. So, pantay-pantayin lang natin para may paglagyan yung kinamberlo natin. So, yung setup natin for this wedding is not a typical setup. Actually, ang ganitong setup natin is for VIPs lang dapat. But since ang number of guests lang natin is around 50 to 100 or this one is around 70 packs lang tayo. So, ang ginawa natin is 2 VIP tables ang ginawa natin, 2 long tables left and right natin. So, magkakasama na sila, which is really good for intimate wedding. So, ideal to sa mga ganitong number of guests din. And mas maganda pa to kung mas malaking area natin. But for this one, ayun, medyo masikip tayo pero all goods naman. Yun lang. So, as I mentioned kanina, hindi tayo sa Grand Sierra. For these months, especially from June to August, isa sa biggest challenges natin is yung ulan. So ito, pag outdoor, semi-outdoor na to, medyo challenging pa rin because of the wind. Actually ka dito. Alam mo ba na meron tayong 5 different kinds of weddings, depende kung sa ilang guests. Knows mo yun? No. Oh, hindi mo Kasi dun know. sa amin, Oh, di ba? isa lang. Ay, oo. Type ng wedding. Actually, as I mentioned kanina, yung evolvement? Or yung revolution, hindi. Evolution pala ng mga weddings natin. Talagang pati yung mga tawag sa mga weddings natin is iba-iba na. Like for example, for this one, for this kind of wedding, based sa aking kodiko, mag-base tayo sa number of packs dito. We can call this wedding as intimate or small weddings. Why? Kasi ang guest natin is around 50 to 70 packs lang. But actually, it's ranging 50 to 100 packs kapag tinawag natin intimate or small weddings. So for this setup, ang ginawa natin is 2 long tables side to side. Dati kasi ginagawa lang natin to kapag may mga, usually ginagawa to for VIP lang na actually. So, but for now, all the guests were seated into 2 long tables on the both sides natin. Yan. And then, aside from that, syempre, share din natin ibang tawag natin na action. Nakikinig ka ba sa akin? Nakikinig ako na, tinitignan ko lang kung tama yung binibigkas mo. Ay, bongga. May correction tape tayo dyan. So, yun. So, yung 5 tawag natin sa wedding natin, share din natin to. Kasi actually, nabasa ko lang to kagabi. Sa Google. Based on Google, 5 yung different kinds of wedding natin based on the number of guests natin. And one of it is ito. Ano tawag natin sa wedding na to? Intimate wedding. Or micro? Intimate or... Mitochondria kayo. Hindi. Intimate or small weddings yung tawag natin dito. And one of the weddings natin na pinakamalit talaga, ang tawag doon is elopement. Ano na? Elopement. Correct me if I'm wrong sa pronunciation. Spells E-L-O-P-E-M-E-N-T.
P-E-M-E-N-T. Actually, pa-flash na lang natin dyan. Elopement. So, ang ranging niya is around, ang guess lang na is 2 to 10 packs lang. Oh, so Diba? para siyang private wedding. True. Trueness, which is usually Pinabongga nagaganap. pa talaga. Usually nagaganap yan kapag mga tawag dito, civil weddings, yan, di ba, yung kakain lang sila right after the wedding. So, yun yung ranging doon. But actually, yung mga different kinds of weddings natin na to, is depende pa rin yan sa kung anong, may marami pa yung ano. So, umuulan na. So, yun, bilisan na natin. And our second one is the micro wedding, which is ranging to 30 to 50 packs. So, ito yung usong-uso ng pandemic natin, the micro wedding. And then, our third one is this one, the intimate or the small weddings. Ang pang-apat naman natin is the medium or the traditional wedding, which is nag-range na yan for 100 to 150 guests. And ang pinaka-last natin, which is very common dito sa sa mga Highlander, dito sa Mataga Baguio, which is the mega or the large wedding natin. So, dyan na umaabot ang 1,000 yung mga bisita, may mga community service na, basta yung mga tawag nila doon, community, yon. So, yun ang ating 5 kinds of wedding. Di ba? Galing. Grabe. Di ba? Ang daming wedding. So, yun. So, medyo umuulan na, kaya medyo nag-aano tayo. For our stage, wala tayong stage at this moment. Parang backdrop na lang nilagay natin. Kasi nga intimate tayo. So, yun. Montage na lang to. At nga iti damaga, madam. Yes, madam. Kasat no ka-importante iti staff meal. Anya nga, nagtatrabaho kami nga mabisbisinan garod. Ay, joke lang. Actually po, ang crew meal is one of the very important supplier yan sa mga events. But I think you just have to be transparent sa client. Kung yung charge mo ba sa kanila or yung rate mo ba sa kanila is yung service mo is kasama na ba si crew meal para hindi lang siya magulo. Kasi bakit ba tayo may crew meal? It's because non-conventional kasi or unconventional hours kasi yung work ng mga suppliers. So yung iba super early magi-start tapos super late na silang makakakain or super late na silang makakauwi. That's why we have crew meals para naman hindi na nila kailangan pang mag-stop during work hours. Kasi alam naman natin na oras talaga ang kailangang hinahabol sa mga events, sa setup, sa overall. Like for example, here sa Grand Sierra, meron lang tayong from 10 a.m. in the morning pwedeng mag-styling. So basically, wala silang oras kumain. So that's why we have crew meal para yung iba pwede nang kumain, tapos yung iba gumagalaw, hindi humihinto yung work, parang ganon. So that's the reason why it's really important because our work hours is not a normal work hours na parang yung mga 8 to 5 na may mga break time. Thank you. Very well said, madam. At dahil dyan, Digi, 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 dam. thank you, madam. Madam, pwede kita ma-interview, madam? Hello, madam. Nice meeting you. Anyways, good afternoon, madam. So, meron akong tatanungin. Gaano ka-importante sa'yo ang... Ano, madam? Gaano ka-importante sa'yo in your own point of view or your own opinion ang staff meal or crewming? Yes po. It is very, very important because we're so tired and hungry all the time. And it gives us energy to do good in our job. So kung gusto niyo po ng magandang event,
pakainin niyo po kami. Very well said. Sino man may gusto ng ano, di ba? Yung gutom na nagtratrabaho, edi maapektuhan ang ating health and of course our work. Yes. So ito yung mga paninda nila, madam. Very cutesy siya. Ayan. So madam, meron akong isang katanungan. Handa ka na ba? Anyways, what's your name? My name is Alexis Vera. You can call me Vera na lang. What? Alexis Vera. So, I can call you Vera. Yes. It's giving aloe vera. So ano te, as a staff, ito opinion mo lang to. Your own point of view. Gaano ka-importante sa'yo ang grooming or staff meal? Ano? Gaano? Okay. Gaano ka-importante sa'yo ang staff meal or grooming? Go lang, madam. Very important, syempre, they need to eat for the energy para makapag-work sila ng maayos, and it is also for their health. Yun. Yun lang for simple answer ko na. Ano? Thank you, madam. Ayun lang. Yes. Bye-bye. Thank you, aloe vera. Hi! Bye-bye, girl. See you around. So, anyway, sir. Sir, should I call you sir? Sir Rendon. Sir Randall. Okay. So, my name is Levin. Yes, nice meeting you, sir. Again? Gaano po ka-importante ang staff meal or grooming sa inyo, sir? Staff meal or crew meal. Okay. So actually, for me so basically, we need to eat. And of course, ang crew meal, ako, especially sa aking ginagawa, I am doing live caricature drawing. So it is basically hand painting. So pag ako gutom, nanginginig yung kamay ko. So, syempre, hindi tayo makapag-focus sa work. And, yun. So, kailangan talaga natin ng crew meal. But, it is not, hindi ko naman actually nire-require yung mga client ko. So, I always bring food whenever I go or sa mga reception. But then, so very thankful ako and very grateful na ang ating mga client or the suppliers itself ay naghahanda ng mga crew meal for their suppliers also. So, thank you. And sa ating clients dyan, thank you for your, we highly appreciate the crew meal. And thank you. So again, this is Kuya Rendel. Abangan nyo ako later. So yan, tapos na natin ang wedding natin for today's event. For yung wedding natin for today's event. So natapos na natin ang June 26 natin na wedding. By tomorrow, it's another wedding. Another video rin tayo dyan. Kaya intro, previously. Bye for now! Hi guys, Parmata team here. Wala si Sir RJ ngayon, nandun siya sa shop nagbabantay ngayon. Kaya we will be doing a vlog takeover. Right now, naghihintay kami. Naghihintay kami sa cafe ng Eliana Pines Hotel. Since nag-isa-set up pa sila dun sa loob. Somewhere there. Yeah. Update na lang mamaya. Peace out. Hi guys. Why does it want to look at you, Ngay? Ayun. Yo. Let us explore kung anong meron dito. Yohoho. This is cool, Ngay. This guy. Yo. Fun fact, yung unang video na in-edit namin ng team ng Parmata, originally me and Ton, was an event here sa Eliana. So technically, this is where it started para sa amin. Fun fact lang. Yoho. Since wala si madam, ako muna yung magti-take over daw ng vlog, sabi ng mga cameraman niya. Mag-hi ka nga sa vlog. Ay, magpakita. Kita na. Since dito sa Eliana's Hotel na yung reception ng mga couple. Couple ba? Bakit? Sino ka ba na nambabasher ka? Tara na dito. Jesus! Ay, iba pala yun. Seto siya, maganda siya. Pakita mo na lang, be.
Good afternoon, friend. I miss you here. Wala ka, so kulang na kulang ang creativity. Sorry. But I miss you and know that I'm always here to support you. I love you. At dahil umabot kayo sa dulo ng video, ang sasabihin ko ay happy birthday sa lahat ng mga mag-birthday ngayong buwan na to. Happy birthday, everybody!